today meron tayong reviewing aning tatak na tester na ating nabili to sa Lazada. Ating reviewin kung ito ba legit or magandang klase. Although ito ay na-order ko na, no, na nakarang araw, nakarang linggo, no. Kaya ngayon pa rin ay ating reviewin, no, alamin kung legit ba to. Makita natin dito sa video, no, yung aking na order. Ito ay hindi po sponsor, review lang, honest review, no. Aking nabili sa VK Tech na shop, yung multimeter for professional high precision na tester. Although ito ay maganda naman sabi ng sa review, no? Pero ating alamin kung ito ay totoo. Ayun, at ating nasa kamay na yung ating order, no? Ating unboxing kung ito ay magandang klase or hindi. Sa balot pa lang is may nakita akong butas, no? Pero di na problema yun, no? At malaman natin kung ito talaga ay maganda, no? Atin ang nailabas, no, sa kanyang pagkabalot, no? Ang problema lang dito is walang protection, no? Katulad na bubble wrap, no? Kaya atin pa rin alamin kung wala bang naging damage yung kanyang laman. Yun, atin na nailabas, no? At maganda siya naka-seal, nakabalot siya, no? At kanyang mga kasama ay test proof at kanyang manual, no, na pang ibang bansa. Tsaka yung isa is English na manual. At tinang alamin, testingin kung maganda ba o accurate pa yung kanyang nasusukat. Ayun, natin na nang nabuksan, no? Natanggal na kanyang pagkakabalot. At ito pala is wala palang kasamang battery, no? At kanyang battery pala ay AAA na battery. Kaya pilan muna natin ang battery para matesting na natin kung gumagana ba yung tester na ating nabili. Yun, natin makita dito yung kanyang ohms, kanyang volt, at yung kanyang mga volt sa battery, hertz, yung Hz, yung ampere ng kanyang battery o kahit anong klaseng ampere na susukatin, tsaka yung capacitor, tsaka yung buzzer. Yung ating makita, meron dito yung select o yung hold na button, no? At meron dito yung NPN at PNP, no? Para dito yung sa mga ano ba, nakalimutan kong pyesa to eh. Ayun. Naman is may makita din tayong apat na saksakan, no? Dito naman yung mga may purpose. At ito naman is AAA battery yung kanyang kailangan, no? Since wala nga siyang battery, no, ating bilhan, no, at ikabit na para matesting na natin. At yung makita din natin, no, kanina sa video yung aking lumang tester, no, at yung aking bago, no, makita natin mas malaki yung bago, no, kaysa yung luma. Problema naman doon sa luma, ito yung mahina magbasa ng capacitor, no? Matagal yung basa niya, no? Minutes yung inaabot bago niya basahin, no? Minsan hindi niya na binabasa, no? Kaya bumili ako ng bago, no, para mabasa niya yung capacitor ng electric fan, no? At yung motor ng electric fan, no, mabasa niya. Ito i-testing ko kung kasya yung AA kasi hindi ko pa alam yun. Kaya yun, since di pala kasya kasi mas palit pala yung kailangan, atin ang ilagay yung kanyang binili nating battery na AAA. Tara na, ating testingin, no? May pakita kung gumagana talaga siya.
Ayun, at nakikabitan natin yung battery na binili natin, at makita natin dito na gumagana na yung ating tester na in-order, no. At yung kanyang test proof pala is medyo may kanipisan lang, no, hindi siya masyado makapal, pero okay na rin tong pang matagalan, pang samantala na test proof. Napapalitan ko rin siya ng makapal-kapal na test proof, no. Ayun, nakita natin na gumagana yung kanyang mga selector knob na patawag na ito, at yung mga iba pa niyang function, no, magana. Ang problema lang nito is walang ilaw, no, walang backlight, pero nakalagay doon sa manual is meron. Pero aking testing, no, na pindutin na matagal yung kanyang hold ay walang ilaw na lumalabas. Ibig sabihin ay di ko basta sabi kung maganda ang klase ba o hindi, pero okay na rin sa akin yun kasi hindi man ako magamit sa madidilim na lugar. Ayun, at magte-test tayo para malaman natin kung accurate pa ang kanyang pagsukat. At meron tayong nakitang 6.5 volts dahil lobat na yung ating 9 volt battery. Ngayon naman ay itetest tayo ng resistor, no? Iset natin to sa ohms na value, no? Para masukat natin yung kanyang resistor value, kung accurate ba talaga ang ganitong tester. At meron po tayo masusukat na 0.2 ohms na value sa resistor. At ayun, at patuloy pa rin natin i-test kung accurate ba talaga yung ganitong klaseng tester. Ngayon naman ay ating test ang kanyang bawat point kung gumagana. Yun nga, at testing ko din dito na i-hold yung kanyang mga button kung may backlight, pero makita natin is wala pala siyang backlight. Ngayon naman ay ating testingin ang pyesa na ito. Nakalimutan ko yung tawag. Testing ko yung sa kanyang NPN at iba pa, no. Pero di ko alam paano paganahin o gamitin yung ganitong klaseng tester, no? Nag-aaralan ko pa kung paano siya i-test, no? Or gamitin. Yung nga, sa bawat putas ay may nakalagay na value o level na maaari natin gamitin para hindi tayo kamali, no? Sa pag-read o sa paglagay ng test proof na positive na kulay pula. Ngayon naman, since nalaman na natin yung kanyang function, at ngayon naman ay ating bubuksan para makita kung ano yung laman nito sa loob, or maganda pa o malaki pa yung kanyang board sa loob. Ayun, at ating nang natanggal ng kanyang bawat tornilyo. Ngayon ay tuklapin na natin at makita natin dito ang kanyang mga board, no. Kakunti lang kanyang mga pyesa na nakalagay, no. At bawat pyesa dito ay may value, may sukat, no? At may purpose kung bakit sila ay nakalagay dyan. At makita din natin dito na walang nakakabit na kanyang backlight na ilaw, no, sa kanyang LCD, kaya nakalagay dito ay walang backlight. At mayroon din nakita tayo ng ibang function dito, at may makita tayong malaking butas dito na maaaring palitan yung kanyang buzzer, no, kanyang buzzer. Pwede natin palitan ng malaki, no, na para mas maganda kanyang pagtunog kapag may nasusukat tayong sirang pyesa. At may mga iba pa dito na pwede nating kabitan, no? At sa tingin ko ay pwede din yata itong kabitan ng charge, kasi parang may nakaabang na input, no, na pang charge, kaya di natin sure, no?